Ama, tutupad sa aking araw, Ama't ako'y mananaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat. Mga kapatid, mabuting balita. Binapahayag po sa ating lahat ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang Diyos na walang patumangga, walang maliw, na nagkakaloob ng kanyang pag-ibig sa atin. Nais ko po kayong bigyan ng mga halimbawa na konkreto na kung saan ay nakatupad sa atas ang ating poong Jesus Nazareno. Mag-ibigan kayo. Isa po sa aking labis at lalim ng aking
pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos na nakita ko po kay St. John Paul II doon po sa Vatican, na kung saan Mayo 13 nang siya'y barilin ng isang salarin, tinamaan siya ng bala, puro dugo ang kanyang sutana, dinala sa ospital, nailigtas na buhay si Santo Papa Juan Pablo. Nung siya'y magaling-galing na sa loob din ng taon na yon, ay pinili niyang puntahan sa kulungan si Ali Agca, isang Muslim. At nag-usap sila. May larawang inilathala na matinding, kahit hindi mo madinig yung mga salita nila, pero nandun yung tindi at lalim ng pagpapahayag ng pag-ibig po, pagpapatawad kay Ali Agca na bumaril sa kanya, na nagbuwis ang kanyang buhay, kausap, walang bantay, sila lang dalawa, at kanyang niyakap, pinatawad si Ali Agca. Si Ali Agca hindi niya maintindihan na ginawa ito ni Pope John Paul II. Ang kanyang abraso ay hindi maintindihan ni Ali Agca sa kabila ng kanyang ginawa, sa kabila ng kanyang pagtatangka sa buhay ng ating Santo Papa. Kaya't nakita ang halimbawa ng pagsasabuhay ng pag-ibig sa buhay po ni Santo Papa San Juan Pablo II. Konkreto. Ibig sabihin, buong mundo ay nakatutok sa mga sandaling iyon nang yakapin niya si Ali Agca. Pinatatawad kita. Iniibig kita. Kataga, iniibig kita. Di ba? Kung sa isang tao yon na hindi napupuspos ng pag-ibig ng Diyos, hindi napupuspos ng presensya ng Diyos, hindi magagawa yun. Kaya't ang habilin po sa atin ng Poong Jesus Nazareno, tuparin natin ang kanyang atas, napuspusin ng pag-ibig ng Diyos ang ating buhay. Kaya nga po, lagi ko po itong sinasabi, baka meron po ditong mga hindi pa po nagkakaroon ng closure sa buhay. Ano ba yung closure? Yung mga episode ng buhay ninyo na hanggang ngayon ay nakataktak pa sa ating mga puso, mga hinanakit, galit, di pagpapatawad, mga pagtatanim ng galit, paghihiganti. Ninanais po ng Diyos sa atin na hindi po ito ang maging laman ng ating mga puso. Baka mayroon pa pong hindi nakakadesisyon ngayon. Namatay na yung mga taong nakasakit sa puso natin, mga nagmaltrato sa atin, mga nakagawa ng mga kasalanan. Baka hindi pa po natin nabibitawan na nakasaksak pa sa puso po natin 2024. Baka nangyari po ito 30 years ago, 25 years ago. Hindi pa rin tayo gumagawa ng closure. Mga basura na siyang magiging hadlang sa ninanais ng Diyos na ang puso natin ay mapuspos ng kanyang pag-ibig. Baka meron pa po dito. Mag-decision po kayo tonight. Maglitanya kayo. Si Manang Petra, na nang api sa akin ay pinatatawad ko na. Ako'y inalipusta ni Mang Eklat, pinatatawad ko na siya. Kasi mamaya baka patay na po yun, pero buhay pa sa puso ninyo ang mga nangyari 25 years ago, 30 years ago na nakasaksak pa yan. Kahit sinasabi po ng ating Panginoon, ang atas na kung saan ay may pag-ibig na siyang naguugat sa puso natin upang tayo ay mamunga. Ang taong batbat na mga hinanakit, galit, puot, inggit, ay hindi kailanman makakapamunga. Kasi mga basura po ito. Mga bagay na hindi kailangan. Ang hinahanap po ng Diyos ay ang pagdedesisyon na tayo'y umibig sa kapwa.
At sabi pa ng Panginoon, ng Poong Jesus Nazareno, ibigin ng kapwa, patawarin sila, ipagdasal sila. Anong kapalit niyan? Bunga ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, baka meron pa po mamayang gabi, magdasal tayo at hingin po natin ang biyaya. Sapagkat oras na tayo magdesisyon na magkaroon ng closure, ibig sabihin, ako'y laan na tanggapin at kilalanin ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. So hilingin po natin na ang Diyos ang unang umiibig sa atin, hindi tayo. Siya po. Kaya't sinasabing, makailang ulit nating sabihin, iniibig ko ang Diyos, pero may mga balakid na siyang nagiging hadlang upang ang pag-ibig na ito ay mamunga sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, kapag tayo nakapagpatawad at nagmahal, gaganda kayo sa mata ng Diyos. Ang kaluluwa na siyang magniningning, na siyang magniningas, ang ningas ng pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin. So hilingin po natin ngayong linggong ito, ng anong buwan ng Mayo sa araw, hingin natin ng tulong ng mahal na Birheng Maria na nagpatawad, umibig sa lakat ng mga nagpahirap sa kanyang anak na si Jesus. Mataimtim ng kanyang ginawa ay patawarin ang lakat ng mga gumawa ng pagpapahirap at kamatayan ng kanyang anak ng Poong Jesus Nazareno. So hilingin po natin mga kapatid, walang mawawala sa mga desisyon na gagawin natin na mamuhay tayo sa pag-ibig. At kayo, hindi kayo mag-aatubili kapag may mga kapwang nangangailangan ng ating tulong. Hindi kayo mag-aatubiling ang pag-ibig na ito ay magkaroon ng bunga sa pamamagitan ng konkretong pagmamalasakit sa kapwa. Kahit na sa mga taong alam nyo nakagawa ng masama sa inyo sa panahon ng pangangailangan. Meron po akong kaibigan, dumaan po sa maraming paghihirap sa taong kanyang malapit sa buhay. Inalipusta siya, inalila lahat. Nung magkasakit, yung pong taong yon na nagpahirap sa kanyang puso, ang unang desisyon niya, babalikan ko ng kabutihan ang taong itong nagpahirap sa akin. Pero masaya po siya. Sabi niya, Father, iba talaga po pala. Ang pangako po ng Panginoon ay talagang tinutupad. Oras ng pag-ibig na ito'y naging laman at daloy ng ating buong katauhan. At ito'y inilagak natin ng tunay. At sinasabing, kaya ko bang gawin yon? Hindi. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay kaya nating kumilos sapagkat ang Diyos ang naguudyok sa atin na gawin niyon sapagkat siya ay pag-ibig. Kaya mamaya pong gabi, siguro po, gawin natin ito sa pang-araw-araw na panalangin upang ang kapayapaan po ay manahan sa bawat isa sa atin. Kapayapaan sa puso, kapayapaan sa buong pagkatao natin at kaluluwa at sa buong pamilya. So hilingin po natin ngayong araw na ito ng unang linggo ng buwan ng Mayo, ng pag-ibig ng Diyos na kanyang inahabilin ay maging ningas ng bawat isa po sa ating nananalig sa Kanya at tumutupad na ang pag-ibig na ito'y mananalaytay sa buong kabuuan ng aking pagkatao at higit sa lahat ang pagniningas ng pag-ibig na ito sa aking puso. Kaya tingin po natin ang biyaya everyday. Pagkagising sa umaga, ang bunghalit, alam niyo yung bunghalit ng ating labi, ay, Panginoon, tinatanggap ko po ang pag-ibig mo sa akin ngayon at hinihingi ko po ang biyaya na magkaroon ako ng biyaya ng matinding pagmamalay ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig sa aking buong puso at kaluluwa. So hilingin po natin ito mga kapatid, kasi walang mawawala sa atin. At ipinapangako po ng ating Poong Jesus Nazareno. Ipinapangako niya po sa ating lahat
mamunga at manatili ang inyong bunga, bunga ng pag-ibig. At lahat ng anumang hingin ninyo, ito pangako po ng Panginoon, no? Sa kanyang pangalan, sa ngalan ng poong Jesus Nazareno, ako'y mabuhay ayon sa pag-ibig mo. Sabi niya, ang lahat ng anumang hingin ninyo sa Ama ay aking, sa kanyang pangalan ay at sa atin ipagkakaloob. Assurance po ito, kasiguruhan ng pangako po ng Panginoon, hindi po tayo tatanggihan sapagkat ito'y ang pamumunga ng pag-ibig ay kumikilos ayon sa Diyos na nagmamahal sa atin, umiibig sa atin, at ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay magbubunga sa lahat ng gagawin natin desisyon na magbigay tayo ng buhay sa kapwa. Ang pag-ibig ay nagbibigay buhay. Alam po ba ninyo yan? Kapag tayo umiibig sa kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, tayo nagduduktong ng buhay sa kanila. Ang Panginoon ay nagduktong ng buhay sa atin dahil sa pag-ibig niya, sa pangako na tayo'y pinagkalooban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.